Magandang araw po sa inyong lahat mga tagapakinig, mga kapatid. Ngayon po ay sasagot po tayo ng isang request na ipinadala po ng dalawa sa ating mga taga-subaybay. Actually, nagkataon po kasi na itong kanilang piniling paksa na tatalakayin ay halos magkapareho lang po At ito po ay may kinalaman sa aral na sinasampalatayanan ng ilan sa ating mga kababayan na nagpapakilalang sila daw yung tunay na tupa ng ating Panginoong Hesus sa malayong silangan. They claim that they are the true church founded by Jesus Christ here in the Far East. So, sa pag-aaral nating ito ay hindi po natin intensyon na saktan ang kalooban ng sinuman. It so happen po kasi na gaya nga ng ipinangako namin sa inyo, ay siniseryoso po namin ang bawat tanong na ipinapadala ninyo sa amin. Although natatagal lang kami sa pagsagot dahil na rin sa kakulangan ng aming oras at mga resources, mga tao, nagkakaroon ng delay sa pagsagot sa inyong mga tanong. Pero binabalikan naman po namin and we make it sure na nasasagot po ang inyong mga tanong. So dahil nga siniseryoso namin ang inyong mga tanong ay obligado kaming sagutin ang mga tanong na ito although matagal na itong naibigay sa amin. So ulitin ko po, wala po kaming layunin na saktan o siraan o patamaan ang sinuman. Katotohanan lang po ang pakay natin sa ganitong mga talakayan. So umpisahan na po natin. At gaya po ng sinabi ko po kanina, halos magkapareho lang kasi yung mga tanong nila nung dalawang nagtanong So, ang sabi po nila dito, yung unang question, ako po ay masugid na taga-subaybay at nasisiyan ako sa mga topics. Request po ng explanation sa hula na may iba pang tupa ang Panginoong Sukristo na wala sa kanilang panahon na lilitaw sa mga wakas ng lupa sa malayong silangan o sa Pilipinas o sa mga pulo ng lupa sa silangan ayon sa Biblia, na kung saan ito daw ay ang Iglesia ni Kristo na taglay ang tatak ng Panginoon at magtutuloy sa iglesyang natalikod noong unang siglo. So, yung pangalawang question naman ng ating taga-subaybay, bakit po sila ang proclaim nila sila daw yung Iglesia ni Kristo na itinayo ni Kristo noong unang siglo at nahahati daw sa tatlong pulutong, yung Hudyo at Hentil. At sa binanggit pa ni Kristo daw na sila daw yung ibang tupa na hindi sa kulungang ito na binabanggit ni Kristo. So para po magkaroon tayo ng mas malinaw na talakayan hinggil sa mga question na ito, ay minabuti po ng inyong lingkod na gamitin yung kanilang mga statement sa kanilang opisyal na publikasyon as reference o guide para hindi tayo magkamali sa ating mga sinasabi. So dito po sa kanilang website na God's Message, sa artikulong pinamagatang ang mga nagpapatotoo tungkol sa Iglesia ni Kristo, meron po tayong ganitong mababasa, Ang sabi po dito, ayon sa Apokalipsis 19:10, ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Suriin natin kung ang Iglesia ni Kristo na nagsimula sa Pilipinas ay pasado sa pamantayang ito. Kung ang Iglesia ni Kristo ang siya lamang iglesyang kay Jesucristo, may patotoo ba siya tungkol dito? May hula o prophecy ba siya tungkol sa paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas noong 1914? Ang totoo, ang pagkakatatag ng iglesyang ito ay katuparan ng hula ni Kristo na nakasulat sa Juan 10:16 tungkol sa kanyang ibang mga tupa. Tapos binasa nila dito yung isang Bible version na easy to read version. Ang sabi, mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawang narito. Akin din silang pangungunahan. Sila'y makikinig sa aking tinig, sa hinaharap ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. So, ang ibig sabihin nila dito ng mga kaibayo natin sa pananampalataya meron silang basihang hula o biblical prophecy na pinanghahawakan para patunayan na yung kanilang paglitaw o pagkakatatag sa ating panahon ay ipinagpauna ng Biblia. Kumbaga may basbas na ng salita ng Diyos yung kanilang eksistensya o pagkakatatag. So, yun po yung kanilang ibig sabihin.
Well, actually tama naman po 'yun mga kababayan, ano. Tama talaga, importante talaga na mayroong sinasabi ang Biblia tungkol sa paglitaw mo o ng reliyon mo para nang sa gayon ay hindi ka mahulog o ma-fall doon sa tinatawag ng Biblia na self-proclamation o pag-aaring ganap sa sarili. Sinasabi sa atin yan dito sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. Yung mga nagsiself-proclaim, maliwanag yan, ano? Yung sasabihin mong sa Diyos ka, tapos wala namang malinaw na sinasabi ang Diyos tungkol sa'yo. Kumbaga, ikaw lang mismo sa sarili mo na nagsasabi na sa Diyos ka. Yung ginawa naman ng iba, para mag-self-proclaim, namulot sila ng pangalan sa Biblia. Gumamit ng iglesia, nakabasa ng iglesia ng Diyos, ginamit yung iglesia ng Diyos, nakabasa ng iglesia ng Panginoon, ginamit yung iglesia ng Panginoon. So, namulot sila ng pangalan sa Biblia tapos sasabihin nila na sila yon. Actually mga kababayan, mali po yun Napakamalang gawain po nun. Alam nyo, madali kasing mamulot Madaling mamulot ng pangalan. Ang mahirap dyan is patunayan na ikaw nga o kayo nga ng relihiyon mo yung tinutukoy doon. 'Di ba? So, ganyan kahalaga ang pagkakaroon ng prophecy tungkol sa paglitaw ng pananampalataya mo o ng relihiyon mo. Tulad ng paniniwala ng ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo, no? So, wala akong nakitang masama doon. Actually, tama nga po yun na meron kang hinahawakang prophecy. So, pero alam nyo ba, yung iba kasi, sinasabi nila, meron din daw silang pinanghahawakang prophecy sa Bible. Kaya sila, biblical. Kaya sila sa Diyos. Kasi meron din silang pinanghahawakang prophecy sa Bible So, hindi lang, itong mga grupong ito, hindi lang pangalan yung kanilang pinulot. Naghanap din sila ng mga prophecy na kinopya nila sa Biblia, tapos ilalapat nila sa sarili nila. Tulad halimbawa yung napakinggan ko dati, kung familiar kayo. Mayroon dating nag-claim na siya daw yung dukhang pantas na lalaki. Siya daw yung dukhang pantas na lalaki, pero kung titingnan mo yung kanyang buhay, napakayaman naman niya, hindi naman siya dukha. Diba? Daming negosyo, hindi lang dito sa Pilipinas yata yung negosyo niya. Kundi ako nagkakamali, meron din siyang mga malalaking negosyo sa ibang bansa. May mansion pa nga di ba? So, madaling mag-pretend, mga kababayan, pero ang mahirap is yung patunayan mo na ikaw nga yung tinutukoy dun sa hula. So, dito po sa ating paksa is meron tayong mga kaibayo na nagsasabing sila daw yung mga tupa na sinasabi ni Kristo sa Juan 10:16. So, siguro tayo yung magbasa, Basahin natin yung talatang nakalagay doon na sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 10:16. So, ang sabi dito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, itong talatang ito mga kababayan, ito po'y hindi lang isang beses na binanggit sa Biblia Hindi lang isang beses na sinabi ito sa Biblia. Actually, bago pa magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, itong hula o itong prophecy tungkol sa ibang tupa na binabanggit ng Panginoong Jesus, binanggit na noon pa. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Ito po'y binanggit na sa aklat ni Propeta Isaias. Kumbaga, inulit lang ito ni Kristo kasi nga si Kristo yung tutupad ng prophecy ito. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, magaganap itong prophecy ito. So, pero originally, itong prophecy na ito is binanggit na ito sa aklat ni Isaias bago pa siya magkatawang tao. So, kung babasahin natin yung aklat ni Isaias, meron tayong ganitong mababasa, Sa chapter 56 verse 8 ng Book of Isaiah, ang sabi po ng talata, ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi,
magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan. Ano po sabi ng talata? Magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan. So, sino po ang nagsasalita dito, mga kababayan? Of course, ang Panginoong Diyos ang nagsasalita dito. Sabi ng Panginoong Diyos, magpipisan pa ako ng mga iba bukod sa kanya na napisan na. So, meaning, meron ng isang grupo na nakapisan na, kumbaga naipon na. So, sino itong grupo na napisan na ng Diyos o naipon na ng Diyos? Kung babasahin natin ng buo ulit yung talata, ang sabi, ang Panginoon Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel. So, diyan sinasabi na mayroon ng napisan ng Panginoon at yun nga, yung mga itinapon sa Israel, yung mga outcast sa Israel, sila po yung napisan ng Panginoong Diyos. Pero bukod sa kanila, sabi diyan, magpipisan pa siya ng iba. So bago nating tingnan yung iba na pipisanin ng Diyos, bukod dun sa napisan na, kilalanin natin sino ba itong mga napisan na o mga naipon na. Bakit sila naging outcast? Kasi kaya sila pinisan, naging outcast sila eh. Bakit sila naging outcast? Bakit sila naging mga ligaw na tupa? Pakinggan ninyo, dito sa 34:2 ng Ezekiel, ang sabi dito, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinapakain ang kanilang sarili, hindi ba dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat o inyo mang pinagaling ang mga may sakit o inyo mang tinalian ang mga may bali o inyo mang ibinalik ang iniligaw o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang at sila'y nangalat. Ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok at sa lahat ng mataas na burol. Oo, ang kanilang mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang magsiyasat o humanap man sa kanila. So, ayun mga kapatid, yung mga tupa ng Diyos sa Israel, nangalat, sabi sa Biblia. Bakit? Kasi yung mga pastor sa Israel, mga pabaya walang pakialam sa mga tupa. Imbis na pakainin nila yung mga tupa, sila yung nagiging bundat, Sila yung mga nagsiyaman, sila yung mga nagsikinis, sila yung mga nanagana at the expense ng mga tupa na dapat sanang inaalagaan nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung itutuloy natin yung basa sa 34:11 ng Ezekiel, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako, sa makatwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. So, yung mga tupa na nangalat o naligaw dahil iniligaw ng mga matatakaw na pastor, sabi sa Biblia, hahanapin sila ng Panginoong Diyos. Hahanapin sila, iipunin sila ng Panginoon. Kaya ang sabi sa Isaias, tama lang yung sinabi sa Isaias ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan na. So, inipon talaga sila ng Diyos. Pero ang unang inipon niya, of course, yung mga nangalat sa Israel, yung mga tupang naligaw sa Israel. So, yung mga tupa na nangalat sa Israel, after silang ipunin ng Diyos, ang sabi ng Diyos, magpipisan pa ako ng iba sa kanya. Bukod sa kanya na napisan na. At kung yung mga napisan na, yung mga naunang naipon na ay mga Israelita, ang tanong natin ganito, sino naman itong mga iba pa o mga additional na tupa na pipisanin ng Diyos? Sino sila? Kung babasahin natin sa Biblia, mga kababayan, ang tinutukoy dyan ng mga ibang tupa, mga hentil.
Yan po yung mga hentil, mga hindi kabilang sa bansa ng Israel. Pakinggan ninyo dito sa talatang o sa chapter 14 verse 1 ng Isaias, ang sabi po, sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain. At ang taga-ibang lupa ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. Therefore, yung hula tungkol dun sa ibang mga tupa o mga additional na tupa na pipisanin pa ng Panginoon bukod sa mga Israelita na nakatipon na, ang tinutukoy po dun ay mga hentil, mga hindi kabilang sa Israel, mga dayuhan na magiging pag-aari din ng Diyos. At kailan sila matitipon? Kailan sila titipunin? Matitipon po sila sa panahon ng bagong tipan. Kasi itong hulang ito po'y tumutukoy sa pagtitipon ng Diyos ng kanyang mga tupa sa panahon ng bagong tipan. Hindi po ito sa lumang tipan kasi nakakonsentrate ang istorya ng lumang tipan sa mga Israelita eh. So, sa bagong tipan po ito, yung pagtitipon ng mga hentil na tupa ng Diyos sa panahon ng bagong tipan. Ang tanong, sino ang magtitipon ng mga tupa ng Diyos na hentil sa panahon ng bagong tipan? Sinong gagawa nun? Ang gagawa po nun, of course, ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus. Pakinggan ninyo sa Isaiah 42 mula 1 hanggang 4. Ang sabi po ng Biblia ganito, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Iko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig, o ang kanyang tinig man sa lansangan ay ipaparinig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manglulupaypay o madudurog man hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. So, sino yung lingkod na tinutukoy dyan na maglalapat ng katarungan sa mga bansa? Pag sinabi kasing mga bansa, mga hentil lang mga tinutukoy dyan eh. Sino yan? Yang tinutukoy dyan sa hulang yan. Ay wag naman nating sabihin na si Joseph Smith yan. Hindi yan si Joseph Smith na founder ng Iglesia Mormon o si Charles Taze Russell na founder ng Saksi ni Jehovah. Hindi po. Ang tinutukoy dyan si Kristo. Si Kristo. Therefore, yung pastor na magtitipon dun sa ibang mga tupa o mga hentil na nasa labas ng Israel, mga dayuhan, ang magtitipon nun si Kristo. Hindi sa kung sino man. Si Kristo po ang gagawa nun. Siya po yung nasa hula eh. Wala namang pwedeng mag-claim nitong, wala namang ibang taong pwedeng mag-claim nitong Isaiah 42 verse 1 to 4. Napakapangahas naman siguro ng taong mag-claim nito kung sasabihin niyang siya to, ano? Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. So, ang Panginoong Hesus ang magtitipon ng mga additional sheep o mga karagdagang mga tupa o yung ibang mga tupa na yun nga yung mga hentil. Ang Panginoong Hesus ang gagawa niyan. So, kung si Kristo ang gagawa niyan, therefore, ang tinutukoy sa 1 Gs 16 na pastor na magtitipon sa ibang mga tupa, walang iba kundi si Kristo. Siya din yun, diba? At ano katunayan na si Kristo nga rin yung pastor na yon na magtitipon sa, actually hindi lang sa mga tupa sa Israel, sa lahat eh. Ano katunayan na siya nga yung pastor na yon? Kung titignan ninyo sa Hebreo 13:20, ang sabi dito, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Nakita nyo? So ngayon, nakilala na natin kung sino yung pastor na tinutukoy sa 1 Gs 16. Tanong, sino naman yung mga tupa na tinutukoy? Sino naman yon? Di ba nakita na natin, ang tinutukoy doon mga hentil. Pero ang tanong kasi natin ganito eh, anong mga tupa o mga hentil na titipunin ni Kristo bukod sa mga Israelitang natipunan niya at sumampalataya sa Kanya?
Kasi yung iba kiniklaim nila sila daw yun eh. Kami yung ibang mga tupa na titipunin ni Kristo, kami yun. Yun nga lang, hindi daw si Kristo ang nagtipon, iba ang nagtipon sa kanila, no? Yung pinaniniwalaan nilang katuparan ng isang pastor, which is nakita natin si Kristo talaga yung isang pastor na yun eh. Base yun sa hula at saka sa Hebreo 13:20, di ba? Ulitin nga natin, nasa 13:20 ng Hebreo, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoong nating si Jesus. So si Jesus yun, mga kababayan. So ang tanong, sino ba itong mga hentil na ibang mga tupa ni Kristo? Sino-sino ito? Balik tayo sa Isaiah, Sa chapter 56 verse 8 ng Isaiah, basahin ulit natin, ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan na. So, itong hulang ito, nakasulat yan sa chapter 56 ng Isaiah. Chapter 56 ng Isaiah. So, para makilala natin kung sino yung mga tupa ng Panginoon, yung ibang mga tupa na titipunin dito sa chapter 56, silipin natin yung buong chapter. Huwag tayong mag-concentrate lang sa 56 verse 8. Silipin natin yung buong chapter na yon para makakuha pa tayo ng iba pang impormasyon tungkol dun sa mga tupang iniipon ni Kristo o iniipon ng Panginoon. So, umpisahan natin yung basa sa chapter o sa verse 6. Diba, 56 verse 8 kasi yung binasa natin eh. So, basahin natin yung 56 verse 6 naman. Ang sabi dito, at ang mga dayuhan, sino daw mga kapatid? Mga dayuhan. Pag sinabing mga dayuhan, Israelita ba yan? Siyempre, hindi Israelita yan. Dayuhan nga eh. So, ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon, yung mga hentil na sumanib sa Panginoon, upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Gayon ang sabi ng Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga itinapon mula sa Israel, titipunin ko pa ang iba sa kanya bukod sa mga natipon na. Ayan, ang liwaliwanag, ano? So tanong, sino ngayon yung mga hentil o mga dayuhan na tupa na titipunin ni Kristo sa panahon ng bagong tipan? Sino yon? Yun po, ayon sa konteksto ng talata, yun po ay mga tupa na nangingilin ng sabat. Sabat keepers pala itong mga tupang dayuhan eh. Itong mga hentil na tupa ni Kristo, they are observing or keeping the Sabbath. Ang tanong, ano ba tong Sabbath? Sa mga hindi nakakaalam, ano ba tong Sabbath? Pag sinabing Sabbath, yan po ay yung ikapitong araw ng paglalang. Yung ikapitong araw ng sanglinggo. Kasi the first week of human history began during the time of creation. Yung isang linggo, nag-umpisa yan, yung, di ba, linggo, lunes, martes, merkules, huwebes, biyernes, sabado. Yung weekly cycle na yan, nag-umpisa yan sa panahon ng paglalang eh. So, yung Sabat, yun po yung ikapitong araw nung weekly cycle na yon. Yun po yung Sabat, yung ikapitong araw. Ang katumbas niyan sa ating panahon, sa ating kalendaryo ay araw ng Sabado. Hindi po linggo, no? Ang ikapitong araw, kahit tingnan ninyo yung kalendaryo ninyo, kahit tumingin kayo sa dictionary, tumingin kayo sa encyclopedia, tingnan ninyo yung kalendaryo ninyo, di ba? Kahit sa cellphone nyo, tingnan nyo, ano ikapitong araw? Yung Sabado. Therefore, ang katumbas ng Sabat sa ating panahon ay Sabado, hindi po linggo. Hindi rin Huwebes. Yung ikapitong araw,
Sabado, therefore yun ang Sabat. Tama? Kahit nga sa pasyon mga kababayan kahit sa pasyon, yung pasyong Katoliko, ano nakalagay sa pasyong Katoliko? O pakinggan ninyo tong kanta ng Katoliko. Tinutuos siniyasa ng Santa Iglesiang Dilan ang sa Henesis na sulat. Aniya ay pawang tapat at Diyos ang napahayag. Kahit na araw ay bago na magawa itong mundo, sampo ng gawin ang tao, maghansa ikapito, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagbilin na kalimahin at sundin ang Sabado'y Pangilin. Nakita nyo? So, meron talagang utos. Kahit ang mga Katoliko umaamin sa kanilang pasyon, meron talagang utos sa Biblia na mangilin ka pag araw ng Sabado. Kasi nga, yung katumbas ng Sabat sa kalendaryo is Sabado. Diba? Ngayon, itong mga ibang tupa na titipunin ni Kristo, nangingili ng Sabat yan. Kaya tiyak na tiyak tayo na hindi yan ibang relihiyon Hindi yan hindi nga sila Katoliko Bakit? Kasi kung titingnan ninyo ang 10 utos ng simbahang Katoliko, ang nakalagay doon, ang ipapangilin mo linggo 'di ba? O 'di ba pag pupunta ka ng simbahan, merong 10 utos na gawa sa bato doon sa gate Ano nakalagay doon? Mangiling ka pag linggo. Hindi nga linggo Sabado nga Sabat So diyan pa lang mga kababayan, makikita nyo agad kung sino yung sa Diyos at yung nagpapanggap lang na sa Diyos. Diba? Yan ang kahalagahan ng propesiya. Para hindi ka matyempohang nagsa-self-proclaim, titignan mo ngayon yung propesiya, yung sinasabi ng Biblia para magkaalaman, kiniklaim mo yan, tanong, ikaw ba talaga yan? Diba? Ganun po yan mga kababayan. Ngayon, ang sabi dun sa binasa natin kanina, yung question nung nagtanong sa hula po, may iba pang tupa ang Panginoong Jesucristo na wala sa kanilang panahon nalilitaw sa mga wakas ng lupa sa malayong silangan o sa Pilipinas o sa mga pulo ng lupa sa silangan ayon sa Biblia, na kung saan ito daw ay ang Iglesia ni Kristo na taglay ang tatak ng Panginoon at magtutuloy sa iglesyang natalikod noong unang siglo. Actually kapatid, hindi po totoo na natalikod ang iglesia noong unang siglo. Hindi po ganun yon. Ang sabi ni Kristo sa Juan 10:29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. See? Paano sasabihin natin na natalikod ang iglesia? Ang sabi ni Kristo, walang makakaagaw sa kamay ng Ama. 'Di ba? Ano pa sabi ni Jesus? 16:18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia,
At ang mga pintuan ng Hades, pag sinabing pintuan ng Hades, yung kapangyarihan ng kamatayan, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, pag hindi pa panaigan ng Hades, ibig sabihin, hindi yan matatalikod. Hindi yan mamamatay. Tama? Kaya, mali po yung turo na natalikod ang iglesyang itinatag ni Kristo noon eh. Pero hindi ko sinasabi na walang mangyayaring pagtalikod merong tatalikod, merong mga tatalikod. Alam nyo kung sino yung mga tatalikod? Dito sa unang Timoteo Kapitulo 4, ang talatay 1, patuloy. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga magdarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budi ay tinataka ng nagbabagang bakal, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, sino yung tatalikod? Sino ngayon yung tatalikod, mga kababayan? Ang sabi, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Tanong, yung bang buong iglesia tatalikod? Hindi. Yung iba lang, mga kababayan, yung iba. At sino yung iba na yon? Yung iba na makikinig sa mga aral ng mga demonyo. Anong halimbawa ng aral ng mga demonyo? Gaya ng bawal kumain ng karne, bawal mag-asawa. Alam nyo, may mga nagtuturo ng ganyan, mga kababayan eh. May mga relihiyon na nagtuturo ng bawal mag-asawa. May kilala kong preacher, tinuturo niya na o pinagbabawalan niya yung kanyang mga miyembro na mag-asawa eh. Meron din, kapag lingkod ka ng simbahan, bawal kang mag-asawa. So ito, hindi turo ng Biblia to, turo ng Diablo to. Tapos, pag mahal na araw, bawal kang kumain ng karne. Wala naman sa Biblia yun. Bawal kumain ng karne pag mahal na araw. Una, wala namang mahal na araw sa Biblia. Wala nun. At wala ring turo na bawal kang kumain ng karne pag mahal na araw. Nakita nyo? So yung mga nagsisisunod dun sa araw na yon o sa mga aral na yon, yun po yung tinutukoy na iba na tumalikod sa pananampalataya. Hindi po yun yung buong iglesia. Nakita nyo? Pero syempre, alam nyo, ang Kristyanismo kasi, hindi lang naman yan kumalat sa Roma eh. Ang Christianity, hindi lang yan kumalat sa Imperyong Romano. Kumalat yan sa iba't ibang panig ng mundo. Kumalat yan sa Assyria, sa Mesopotamia, sa Armenia, sa Georgia, sa Persia. Nakarating nga yan sa India. Nakarating din yan sa Africa, sa Ethiopia. So wag nating iisipin na ang Kristyanismo sa Roma lang kumalat. Hindi. Marami pong kinaratingan ang aral ng mga apostol. Maraming kinaratingan ang ebanghelyo. At hindi lahat ng mga lugar na kinaratingan ng ebanghelyo is nagpasakop sa Roma. O sa Katolisismo para sabihin natin na natalikod ang iglesia. Yung Katolisismo, pwede siya yung natalikod. Pero ang tanong, lahat ba nung mga bayan na kinaratingan ng ebanghelyo ito nagpailalim sa Roma? Hindi naman, di ba? So, hindi totoo na ang buong iglesia ay natalikod. Nakita nyo, mga kababayan? Pangalawa, nung kumalat ang Kristyanismo sa Roma, mayroong mga kongregasyon doon sa Europe na hindi nagpasakop sa kapangyarihan ng Papa eh. Gaya halimbawa ng mga Waldensians. Yung mga Waldensians na natili silang tapat sa Ebanghelyo. Hindi sila nagpasakop sa kapangyarihan ng Papa sa Roma. So base dito sa mga facts na ito, we cannot say na natalikod ang buong iglesia. Ganyan yan, mga kababayan. Ngayon, ang sabi, lilitaw daw sa mga wakas ng lupa. Yung ating mga kaibigan nagsasabi na merong hula na lilitaw daw ang iglesia sa mga wakas ng lupa. At ang tinutukoy daw na wakas ng lupa is panahon. Yung time o yung period. Pag sinabing wakas ng lupa, panahon yan na matatapos na ang mundo. So,
Siguro mabuti basahin natin yung talatang pinagkunan nitong paniniwalang ito, ano? Actually, galing yan dito sa chapter 43 verse 5 ng Isaiah. Mabuti nga basahin natin. Ang sabi dito, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan." Hinto tayo konti, ano? San daw magmumula ang iyong lahi? Sabi sa 43:5 ng Isaias. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. San daw magmumula? Sa silanganan. Yung bang silanganan, direksyon ba yon o hindi? Direksyon. Okay. So tapos, sabi pa, at pipisanin kita mula sa kanluran. Tanong, yung bang kanluran, direksyon ba yon o hindi? Direksyon yon, that's west. Tapos, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo. Ano ba yung hilagaan? That's north. So, direksyon pa rin yun. Tama. At sa timugan, huwag mong pigilin. Ano yung timugan? Direksyon pa rin ba yun? Direksyon pa rin yun. That's south. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo. Ano yung malayo? Direksyon pa rin ba yun o hindi? Direksyon pa rin yun, mga kababayan. That's far or distant land sa Ingles. At ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Tanong, yung bang wakas ng lupa, direksyon o hindi? Ha? Kung susunod tayo sa konteksto, direksyon pa rin yun. Hindi po pwedeng sabihin na panahon yun, ano, parang nag-iba na, naging out of context na, no? Kasi sabi nung iba, yung tinutukoy daw na wakas ng lupa is panahon ng kawakasan, yung panahon bago dumating si Kristo. Which is, ang sabi pa nga dyan is, ano daw yan nag-umpisa ng unang digmaang pandaigdig. Which is mali. Bakit mali? Kasi magiging out of context po tayo, mga kababayan. Magiging out of context tayo, puro direksyon ng binanggit doon, tapos bandang uli, yung wakas ng lupa is magiging panahon. That's out of context na, mga kababayan. So, sabi pa doon sa tanong ng ating taga-subaybay, taglay daw nila ang tatak ng Panginoon. Tanong, ano ba itong tatak ng Panginoon? Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, ano ba itong tatak ng Panginoon? Pakinggan ninyo sa Ezekiel 20:20. Ang sabi dito ganito, "At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Ngayon, tanong, ano daw yung tanda ayon sa Biblia? Yung sabat. Alam nyo kasi, madali lang sabihin na ako sa Diyos. Madali lang yon. I will claim for myself that I am God's. Madali lang sabihin na ako'y sa Diyos. Madali lang mag-claim na sa Diyos ako, na ako ay hindi gumagawa ng masama. Dahil hindi ako gumagawa ng masama, mabait na tao ako, so sa Diyos ako. Na wala akong bisyo, na mahal ko ang Panginoon, kaya yun ang palatandaan na sa Diyos ako. Pero, actually, marami namang pwedeng magsabi nun eh. Kahit nga mga sugo ng demonyo, pwedeng sabihin yun eh, na mabait sila, na sa Diyos sila. Alam nyo, mga demonyo, nagkukunwaring mabait yan eh. Diba? Nagkukunwari yang matulungin. Pero merong isang tanda na ditong sa tandang ito, sa palatandang ito, nagkakatalo ang mga relihiyon. Bakit? Ito, tignan nyo Ang Diyos nagtangi ng araw. Namili siya ng isang araw na para sa kanya, para magbanding siya at yung kanyang bayan. Yung araw na wala kang ibang iintindihing trabaho, wala kang ibang iintindihing negosyo, wala kang ibang iintindihing mga kalayawan, ang iintindihin mo lang sa araw na yon, ang Diyos. Bakit? Kasi pinili niya yung araw na yun eh. Ang problema, yung iba, sinasabi nila sa Diyos daw sila, pero yung araw na ito na pinili ng Diyos para sa kanya, iniitsipwera. Ang Diyos nagtangi ng araw para sa kanya. So kung sa Diyos ka, irespeto mo yun, tama? Igalang mo yun, kasi pinili niya yun eh. Pakinggan ninyo, 58:13. Kapag iyong iurong ang iyong mga paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan
at marangal ang banal na araw ng Panginoon. At ito'y iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong sariling mga lakad, ni maghahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. See? Yung Sabat, araw ng Diyos. Araw niya yan. Siya ang namili dyan. Kung ikaw meron kang araw para sa pamilya mo, na dapat igalang ng kumpanya nyo kasi para sa pamilya mo yun eh. Igalang mo rin kung ano yung araw na pinili naman ng Panginoon para sa kanya. Tama? At yung araw na yun na pinili niya, ang ginawa niya ngayong tatak para pagkaalaman kung sino ang sa Diyos at hindi. Nakita nyo? Ngayon, may magsasabi, hindi kapatid, mali ka dyan. Kasi ang Sabat sa Israel lang yan. Ibinigay lang sa Israel. Ang tinutukoy dyan sa 20-20 ng Ezekiel ay Israelita lang. O sige, granting without accepting. Ano ba sabi sa Biblia? Yung binasa natin kanina sa 14:1, sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel. Sino pipiliin? Ang Israel. At ilalagay sila sa kanilang sariling lupain. At ang mga taga-ibang lupa, sino yon? Yung mga hentil. So kung ikaw ay hentil na nagsasabing sa Diyos ka, kasama ka dito. At ang mga taga-ibang lupa ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. Nakita nyo? Yung mga hentil na tupa ng Diyos, masasanib sa sangbahayan ni Jacob, yung Israel. So huwag mong sasabihin na sa Israel lang yan, iba ka, iba yung Israel. Mali po. Kung sa Diyos ka, kasali ka dyan sa Israel na yan. Kasi ilalakip ka dyan, isasanib ka eh. Kaya wag mong sasabihin na hintil ka, ang Sabat is sa bayan lang ng Diyos sa Israel. O, diba? Mali yun. Ano sabi sa Biblia? Binasa natin kanina, no? Basahin natin ulit. Para mas malinaw. Na wag mong sasabihin na porke hintil ka, hindi ka kasama dun sa mga taong dapat mangilin ng Sabat. Kasi sabi mo sa Israel, hindi eh. Tanda nga ng Diyos yun eh. O, ano katunayan na kasama ka doon? 56:2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. So dalawa. Bukod sa hindi ka na gumagawa ng masama, hindi ka na mabisyo, hindi ka na nang aargabyado ng tao, ano pa, hindi mo rin nilalapastangan yung Sabat. Ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsasabi, tiyak na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsasabi ang yunuko, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Nakita nyo? Hindi porke hintil ka, huwag mong sasabihin na, yung Sabat sa Israel lang yan, hiwalay ako dyan. Hintil tayo, kaya hindi tayo kasali dyan, sa Israel lang yan. Nakita nyo mga kababayan? Kaya nasulat yan kasi alam ng Diyos na mayroong mga hintil na magsasabi dyan. Sasabihin sila'y sa Diyos. Pero nilalapastangan naman yung araw na itinangi ng Diyos para sa Kanya. Kung nirerespeto mo ang Diyos, irespeto mo rin yung araw na pinili niya. At yung araw na pinili niya, ang ginawa niyang tatak. Nakita nyo? So, I think mga kababayan, nasagot ko na yung mga tanong ng ating mga taga-subaybayan. No? Again, tayo po ay nag-aaral lang. Nag-aaralan lang tayo ng katotohanan. Wala po akong intensyon na patamaan o tuligsain ang sinuman. Alam ko po na mababait po kayo. Marami akong mga kaibigan na galing din naman sa ibang pananampalataya. Kaya sana wag sasama ang inyong loob. At isa pa, ito po ay request na paksa ng ating mga tagapakinig. Kaya obligado po tayong sagutin. So hanggang dito na lang po muna mga kababayan, ang ating pagtalakay. Maraming salamat at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po.